Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kataksilan? Samahan ninyo akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay na puno ng damdamin. Sabi nila, ang isang tahanan ay pundasyon ng mga pangarap. Ngunit paano kung ang tahanang buong akala mo'y paraiso ay isa palang hawlang ginto na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan? Ating pakinggan ang kwento ni Liwayway Soliman at ang lason na unti-unting sisira sa kanyang perpektong larawan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montenegro ay nagliliwanag. Mayroong isang espesyal na kislap sa mga mamahaling muebles. Isang kakaibang kinang sa mga kristal na palamuti sa dingding na sumasabay sa himig ng isang malamyos na awitin mula sa lumang plaka. Para kay Liwayway Soliman Montenegro, ang araw na ito ay hindi lang isang ordinaryong araw. Ito ang kanilang ika-7 anibersaryo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang maingat niyang inaayos ang huling piraso ng tsokolate sa ibabaw ng cake na siya mismo ang gumawa. 7 taon. 7 taon ng pagmamahal, pag-aaruga, at 7 taon ng pagiging perpektong asawa para sa lalaking kanyang pinakamamahal, si Alab Montenegro. Napatingin siya sa kanilang wedding portrait na nakasabit sa pader. Si Alab, sa kanyang barong, ay napakakisig. At siya, sa kanyang puting bestida, ay parang reyna. Naalala pa niya ang pangako ni Alab sa harap ng dambana. Ikaw ang aking umaga, Liwayway, ang aking liwanag hanggang sa huling sandali. At tinupad niya iyon. Si Alab ay isang perpektong asawa, maalaga, matagumpay, at higit sa lahat, tapat. Iyon ang kanyang buong akala. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakarehistro ang pangalan ni Mahalina Rivas. Si Mahalina, isang sikat na modelo, ay isa sa mga naging malapit niyang kaibigan sa alta sosyedad. Hello, Halina? Masayang bati ni Liwayway. Liway, happy anniversary sa inyo ni Alab! Ang masiglang tugon mula sa kabilang linya. Nako, sigurado akong may grand surprise na naman si Alab para sa'yo. Napakaswerte mo talaga. You have the perfect husband, the perfect life. Nakakainggit. Isang sinserong tawa ang kumawala kay Liwayway. Salamat, Halina. Actually, ako ang naghanda ng sorpresa para sa kanya ngayon. Isang simpleng dinner lang dito sa bahay. Kahit na, ang sweet pa rin. Sige na, friend. Enjoy your special night. I know it will be perfect. Deserve mo yan. Salamat ulit. Mag-iingat ka, sabi ni Liwayway bago ibaba ang tawag. Napakabait talaga ni Mahalina sa isip-isip niya. Isang tunay na kaibigan. Ilang sandali pa. Isang busina mula sa gate ang kanyang narinig. Hindi pa iyon si Alab. Masyado pang maaga. Isang delivery man na may hawak na isang simpleng brown envelope ang sumalubong sa kasambahay. Ma'am Liwayway, may nagpadala po para sa inyo. Sabi ng katulong, iniabot sa kanya ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Walang kahit anong marka. Sa halip na logo ng kumpanya, isang maliit na salita lang ang nakasulat kamay sa likod para malaman mo ang totoo. Kinabahan si Liwayway, ngunit pinilit niyang balewalain ito. Marahil ay isang anibersaryo greeting lang mula sa isang kaibigan. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang laman nito ay hindi isang greeting card. Isang salansan ng mga litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan
Ang una, isang kamay ng lalaki na may pamilyar na relos na regalo niya kay Alab noong kaarawan nito ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng isang babae. Sa ikalawang litrato, mas malinaw na. Ang likod ng isang lalaki, suot ang paboritong business suit ni Alab, ay nakayakap sa isang babaeng nakatalikod din. Ang buhok nito ay mahaba at alon-alon. Sa ikatlong litrato, gumuho ang mundo ni Liwayway. Isang silid ng hotel. Si Alab, walang saplot pang itaas, ay marahang hinahagkan ang leeg ng isang babae. At ang babae, na ngayon ay malinaw na nakaharap sa kamera na tila hindi alam na kinukuhanan, ay walang iba kundi si Mahalina Rivas, ang kanyang kaibigan. Ang huling salita ay parang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga labi ay nakangiti, isang ngiting puno ng tagumpay habang nakatingin ito, hindi sa kamera, kundi sa kanyang asawa. Bumagsak ang mga litrato mula sa nanginginig niyang kamay, kumalat sa makintab na sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang bawat isang piraso ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ito. Bulong niya sa sarili. Pilit na hinahanap ang anumang ebidensya ng pagiging peke. In-edit lang ito, pati gustong sumira sa amin. Ngunit habang pinupulot niya ang isang litrato, nakita niya ang isang maliit na detalye na sumira sa lahat ng kanyang pagtanggi. Isang maliit na nunal sa balikat ni Alab. Isang nunal na siya lang ang nakakaalam. Isang nunal na madalas niyang hinahagkan tuwing umaga. Totoo ito. Lahat ng ito ay totoo. Ang masayang himig mula sa plaka ay tila naging isang nakakabinging ingay. Ang matamis na amoy ng cake ay biglang naging kasuklam-suklam. Ang buong mansyon, na kanina lang, ay simbolo ng kanilang paraiso, ay biglang naging isang malamig at malawak na kulungan. Nag-flashback sa isip niya ang tawag ni Mahalina. Napakaswerte mo talaga. Deserve mo yan. Bawat salita ay parang lason. Bawat tawa ay isang pangungutya. Gaano katagal na siyang pinagtatawanan sa kanyang likuran? Gaano katagal na siyang nabubuhay sa isang perpektong kasinungalingan? Napaatras siya. Ang kanyang mga binti ay tila walang lakas na bumubuhat sa kanya. Nasagi niya ang mesang pinaglalagyan ng kanyang telepono. Sa isang iglap, sinubukan niyang abutin ito. Isang desperadong kilos na hindi niya alam kung bakit, ngunit huli na ang lahat. Dumulas ang telepono. Sa slow motion, nasaksihan niya ang pagbagsak nito sa sahig na gawa sa marmol. Ang screen na nagpapakita ng kanilang masayang larawan noong araw ng kanilang kasal ay nabasag. Ang perpektong imahe nila ay isa na ngayong sapot ng mga lamat. Ang tunog ng nabasag na salamin ang tila gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Sa muli niyang pag-atras, mas malakas na natabig niya ang mesa. Ang 3-layered chocolate cake, ang obra maestra ng kanyang pagmamahal para sa kanilang anibersaryo, ay gumewang-gewang bago tuluyang bumagsak sa sahig sa isang malagim na kalabog. Ang puting icing ay humalo sa itim na tsokolate, isang perpektong gulo sa sahig, isang perpektong simbolo ng kanyang nawasak na buhay. Doon siya nanatiling nakatayo, sa gitna ng mga nagkalat na litrato ng kataksilan, ng basag na telepono na may basag na pangako at ng durog na cake na sumisimbolo sa kanyang durog na puso. Wala ng mga luha. Tanging isang malamig, nakakabinging kawalan. Kasabay noon, narinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto. Bumukas ito.
Pumasok si Alab, nakangiti ng napakatamis, at may hawak na isang malaking palumpon ng mga paborito niyang pulang rosas. Ang itsura niya ay perpekto, gaya ng dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon ay alam na ni Liwayway na isang pagkukunwari lamang. Hindi pa niya nakikita ang gulo sa sahig. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Liwayway. "Happy anniversary, mahal ko," sabi niya sa isang malambing na boses, ang parehong boses na bumulong ng mga kasinungalingan sa tainga ng ibang babae. Ang malambing na boses ni Alab ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid, isang tunog na dati musika sa pandinig ni Liwayway, ngunit ngayoy parang tunog ng isang basag na salamin. Dahan-dahang napabaling ang tingin ni Alab mula sa mukha ng kanyang asawa patungo sa sahig. Una niyang nakita ang durog na cake. Pagkatapos ay ang basag na telepono. At sa huli, ang mga litratong nakakalat sa paanan ni Liwayway. Kumunot ang kanyang noo. Ang matamis na ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Anong nangyari dito, mahal?" Tanong niya, ang boses ay nagpapakita pa rin ng pagkukunwaring pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, yumuko siya at dahan-dahang pinulot ang isang litrato, ang pinakamalinaw sa lahat, kung saan ang muka ni Mahalina ay maligayang nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Bawat hakbang niya palapit kay Alab ay parang isang mabigat na paglalakbay sa ibabaw ng mga bubog. Ang dating pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at basag na tingin. Tumigil siya sa mismong harapan ni Alab, itinaas ang kamay, at sa isang mabilis ngunit puno ng panggigigil na kilos, inihagis niya ang mga litrato sa dibdib nito. "Ipaliwanag mo yan," sabi niya. Ang boses ay garalgal at halos hindi na niya makilala. Nagulat si Alab. Napatingin siya sa mga litratong kumalat sa kanyang paanan. At sa isang iglap, isang bahagyang kislap ng pagkataranta ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng isang kalmadong pagkukunwari. Dinampot niya ang isang litrato at tinitigan ito. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang pilit at walang an-anumang saya. "Ano ka ba, Liway? Saan mo nakuha ang basurang to? Photoshop to halata naman. May gusto lang manira sa atin dahil sa wakas, masaya at matagumpay tayo." Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Liwayway. Ngunit mabilis itong umiwas na para bang siya ay isang apoy na nakapapaso. "Huwag mo akong hawakan," mariin niyang sabi. "Mahal," ulit ni Alab. Ang boses ay mas malumanay na. Ginagamit ang tono na alam niyang kahinaan ni Liwayway. "Kilala mo ako. Hindi ko magagawa sa'yo to. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag kang maniwala sa mga gawa-gawang kwento. Huwag kang magpadala sa selos." Selos. Ang salitang iyon ay parang sampal. Gusto siyang gawing kontrabida sa sarili niyang trahedya. Gusto siyang gawing baliw, ngunit hindi na siya ang dating Liwayway na bulag sa pag-ibig. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng kakaibang linaw. "Ang nunal, Alab," sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito'y matatag at puno ng pinal na katotohanan. "Ang nunal sa kaliwang balikat mo. Sabihin mo sa akin, Photoshop din ba yon?" Natigilan si Alab. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa muka ni Liwayway at sa mga litrato.
Ang maskara ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Wala na siyang maisip na kasinungalingan. At sa sandaling iyon, nakita ni Liwayway ang pagbabago. Nagdilim ang anyo ni Alab. Ang pagkukunwaring pag-aalala sa kanyang mga mata ay naglaho at ang lumitaw ay isang bagay na nakakakilabot, isang malamig na galit at pagkasuklam. Ang lalaking pinakamamahal niya ay nawala at ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Oo, sabi niya sa wakas, ang boses ay malamig at walang emosyon. Totoo yan. At ano ngayon? Ang simpleng pag-amin na yon ay mas masakit pa sa libu-libong kasinungalingan. Ano ngayon? Halos pabulong na ulit ni Liwayway, hindi makapaniwala. 7 taon, Alab. 7 taon akong naging tapat sa'yo. Ibinigay ko ang lahat. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Alab. Ibinigay ang lahat? Liwayway, pagod na ako. Pagod na ako sa pagiging perpekto. Pagod na ako sa pag-uwi sa isang perpektong bahay na parang museo. Kailangan ko ng excitement. Kailangan ko ng apoy. Mga bagay na hindi mo na kayang ibigay. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Nag-iwan sa kanya na halos hindi makahinga. Siya pala ang may kasalanan. Siya pala ang nagkulang. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong damdamin ang umusbong. Galit. Isang dalisay na galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumalikod siya at naglakad patungo sa isang drawer sa kanilang study table. Kinuha niya ang isang folder at walang atubiling inilapag ito sa mesa sa harap ni Alab. Annulment papers, deklara niya. Pirmahan mo yan. Gusto ko nang tapusin to. Tiningnan ni Alab ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway na para bang ito ang pinakanakakatawang bagay na kanyang narinig. Kinuha niya ang mga dokumento, ngunit hindi para pirmahan. Dahan-dahan, sa harap mismo ng mga mata ni Liwayway, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa ang mga salitang legal separation at annulment ay naging maliliit na piraso ng basura na bumagsak sa sahig, kasama ng mga litrato at ng durog na cake. Walang hiwalayan, Liwayway, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi mo ako pwedeng iwan. Akin ka. Pag-aari kita. Mula sa apelyido mo hanggang sa bawat sentimo na tinatamasa mo, pag-aari ko yan. Sa oras na subukan mong umalis, sisiguraduhin kong magiging isang impyerno ang buhay mo. Isang impyernong hindi mo gugustuhing maranasan. Iniwan niya si Liwayway na nakatayo roon, napapalibutan ng mga piraso ng kanilang nawasak na pagsasama. Ang pag-asa ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malalim at nakalulunod na kawalan ng pag-asa. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng kanilang silid, doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng gulo, at sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ilang minuto siyang nanatili roon, ang kanyang mga hikbilang ang maririnig. Nang biglang, sa gitna ng kanyang pagtangis, may nag-vibrate sa sahig. Ang kanyang basag na telepono. Sa kabila ng sira, umilaw ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Nanginginig niyang pinulot ang telepono. Ang mensahe,
Alam ko ang katotohanan tungkol kay Alab. Magkita tayo kung kailangan mo ng tulong. Kinabukasan, ang siyudad de Hiraya ay nagising sa karaniwan nitong ingay at liwanag. Ngunit para kay Liwayway, ang buong paligid ay nababalot ng kulay abo. Magdamag siyang hindi natulog, ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan na puno ng sakit, galit, at ngayon, isang maliit na kislap ng pag-aalinlangan dahil sa misteryosong text message. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Alam ko ang katotohanan tungkol kay Alab. Magkita tayo kung kailangan mo ng tulong. Sino ito? Isang kaibigan? Isang kaaway? O baka naman isang patibong nagawa ni Alab para lalo siyang subukin? Ang kanyang tiwala ay nadurog na, at ang bawat anino ay tila may dalang panganib. Ngunit sa kabilang banda, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasa pinakailalim na siya. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay isang bagay na hindi niya kayang basta na lang talikuran. Nagreply siya. Sino ka? Saan? Ang sagot ay mabilis. Isang kaibigan. Kanlungan Cafe, 10 a.m. Kanlungan Cafe. Ang lugar na iyon ay pamilyar sa kanya. Isang maliit at tahimik na kapihan na malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng alta sosyedad. Isang lugar kung saan maaari kang magtago. Isang kanlungan. Tila angkop ang pangalan. Sa huling lakas ng loob na natitira, nagdesisyon siya. Pagdating niya sa Kanlungan Cafe, ang amoy ng bagong timplang kape at ang malumanay na jazz music ay bahagyang nagpakalma sa kanyang nagwawalang damdamin. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang lahat ng papasok. Eksaktong 10:00, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang tindig ay kalmado at may isang pamilyaridad sa kanyang muka na hindi agad matukoy ni Liwayway. Nang magtama ang kanilang mga mata, doon niya nakilala. Amihan Salcedo, isang dating kaibigan mula sa kolehiyo. Hindi sila naging masyadong malapit. Ngunit alam niyang isa si Amihan sa mga pinakamatalino at pinakatahimik sa kanilang batch. Isang negosyante na may sariling investment firm, ngunit mas piniling manatiling low profile. Lumapit si Amihan sa kanyang mesa. Liwayway, bati niya. Ang boses ay magalang at walang anumang pahiwatig ng paghuhusga. Salamat sa pagpunta mo. Amihan, ganting bati ni Liwayway. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at pag-iingat. Ikaw pala. Paano? Bakit? Umupo si Amihan sa tapat niya. Walang paligoy-ligoy, Liway. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Alab at Mahalina. Nakita ko sila ng ilang beses at alam kong hindi lang iyon ang problema. Ang direktang pag-amin ni Amihan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, hindi maiwasang magkaroon ng bahid ng paninisi sa kanyang tono. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amihan. Paano? Sasabihin kong, Liway, niloloko ka ng asawa mo. Maniniwala ka ba sa akin? O iisipin mong gusto ko lang sirain ang perpekto ninyong pagsasama? Kailangan mo itong makita sa sarili mong mga mata. Tumama sa kanya ang katotohanan sa mga salitang iyon. Tama si Amihan. Kahit sino pa ang nagsabi, hindi siya maniniwala noon. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ami. Pag-amin ni Liwayway, ang lakas na ipinakita niya kagabi ay unti-unting nawawala. Ayaw niya akong pakawalan. Tinakot niya ako.
Alam ko, sagot ni amihan. Kaya ako nandito. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Kumuha siya ng isang calling card mula sa kanyang wallet at iniabot ito kay Liwayway. Attorney Rowena de Guzman. Isa siya sa pinakamagaling na annulment at corporate lawyer sa bansa. Matapang, matalino, at higit sa lahat babae siya. Maiintindihan ka niya. Kinausap ko na siya. Hinihintay ka na niya. Isang oras ang lumipas. At si Liwayway ay nasa loob na ng isang modernong opisina. Kaharap ang isang babaeng may matalas na tingin at pursigidong aura. Si Attorney de Guzman ay hindi nag-aksaya ng panahon. Pinakinggan niya ang buong kwento ni Liwayway nang walang anumang komento. Adultery. Malinaw yan. Ang mga litrato ay matibay na ebidensya, sabi ng abogada. Psychological incapacity. Pwede rin nating gamitin. Ang kanyang pagiging narcissist at manipulative ay sapat na basehan. Ngunit ang pagbabanta niya na gagawing impyerno ang buhay mo, iyon ang mas nakakabahala. Tumingin si Attorney de Guzman sa mga dokumentong dinala ni Liwayway, mga financial statement na ibinibigay sa kanya ni Alab kada taon para pirmahan. Sabi mo, pinamamahalaan niya ang lahat ng ari-arian na minana mo sa iyong mga magulang? Tumango si Liwayway. Oo, buo ang tiwala ko sa kanya. Kinuha ng abogada ang isang calculator at nagsimulang busisiin ang mga numero. Ilang minuto siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya ng dokumento. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Liwayway. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Mrs. Montenegro, Liwayway, pagtatama niya. Sa tingin ko, ang problema mo ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Anong ibig mong sabihin? Ang mga numerong ito hindi nagtutugma, sabi ni Atty. Woody de Guzman. Itinuturo ang ilang mga entry sa papel. May mga investment dito na nakalistang nalugi, ngunit base sa aking kaalaman, ang mga kumpanyang iyon ay kumita ng malaki noong mga taong nakasaad dito. May mga miscellaneous expenses na umaabot sa milyon-milyon na walang malinaw na resibo. May mga property na ibinenta sa napakababang halaga sa mga kumpanyang Teka. Kinuha ng abogada ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Ilang sandali pa, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga kumpanyang bumili ng ari-arian mo sa mababang halaga. Ang mga incorporator nito ay mga taong may malapit na koneksyon kay Alab. Isa na rito ay pinsan ni Mahalina Rivas. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang pagtataksil sa kanyang puso ay isa. Ngunit ang pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng kanyang mga yumaong magulang, iyon ay isang sugat na mas malalim at mas masakit. Hindi lang siya niloko ni Alab bilang asawa. Ninakawan siya nito. Hindi lang niya ako niloko, bulong ni Liwayway, ang kanyang mga kamao ay naikuyom. Ninakawan niya ang pamilya ko. Tumango si Attorney de Guzman. Kaya ayaw kanyang pakawalan. Dahil kapag naghiwalay kayo at sinimulan na ang hatian ng ari-arian, mabubunyag ang lahat ng ito. Makukulong siya, Liwayway. At gagawin niya ang lahat para hindi mangyari yon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Liwayway ang lahat. Ito ay hindi na lamang isang simpleng kaso ng annulment. Ito ay hindi na lamang tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay isang digmaan,
Isang digmaan para sa kanyang kalayaan, para sa kanyang karapatan, at para sa hustisya para sa kanyang pamilya. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingin siya sa mata ni Attorney de Guzman. Ano ang kailangan nating gawin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogada. Ang tanong liwayway ay hindi kung ano ang gagawin natin. Ang tanong ay, handa ka na ba? Dahil ang laban na ito ay magiging marumi. Hindi siya magdadalawang isip na sirain ka. Handa ka na bang lumaban? Ang katahimikan sa loob ng marangyang opisina ni Alab Montenegro ay nabasag ng malakas na kalabog. Ang mamahaling paperweight na gawa sa kristal ay nagkaluray-luray sa pagtama nito sa pader. Isang testamento sa nag-aalab na galit ng taong bumato nito. Walang hiya! Sigaw ni Alab. Ang kanyang mukha ay nababalot ng poot. Hinawakan niya ang summon mula sa korte na nakapatong sa kanyang lamesang gawa sa mahogany at kinuyumos ito sa kanyang palad. Talagang itutuloy niya ito? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa kanya, ganito ang igaganti niya sa akin. Para kay Alab, ang mundo ay isang malaking chessboard at siya ang hari. Lahat ng tao sa paligid niya ay mga pawn lamang, mga pirasong ginagalaw niya para sa kanyang sariling kapakanan. Si Liwayway, para sa kanya, ay ang kanyang reyna, isang magandang palamuti, isang simbolo ng kanyang tagumpay, isang kasangkapan para makuha ang yaman at respeto na kaakibat ng pangalan ng mga soliman. Hindi niya kailanman inisip na ang isang reyna ay magkakaroon ng sariling pag-iisip. Pumasok sa kanyang opisina si Mahalina Rivas nang hindi kumakatok. Ang kanyang mukha, na karaniwang nagpapakita ng kalkuladong tamis, ay ngayon ay nababalot ng pag-aalala. Nakatanggap din ako ng summon, Alab, sabi niya. Inilapag ang sariling dokumento sa mesa. Adultery. Nasisiraan na ba ng bait ang asawa mo? Gusto niya tayong ipakulong? Huwag kang mag-alala, sagot ni Alab. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hindi niya tayo kayang ipakulong. Ngunit ang ginawa niya, ito ay isang deklarasyon ng gyera. Umupo si Mahalina sa kandungan ni Alab. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa leeg nito. Anong plano mo? Hindi natin pwedeng hayaan na mabuksan ang kasong ito. Paano kung malaman niya ang tungkol sa pera? Hindi niya malalaman, mariing sabi ni Alab. Pero kailangan nating turuan siya ng leksyon. Kailangan niyang matutunan kung sino ang kinakalaban niya. Kailangan niyang pagsisihan ang araw na kinalaban niya ako. Kinuha ni Alab ang kanyang telepono. Ang una niyang tinawagan ay ang manager ng bangko kung saan nakadeposito ang lahat ng personal na pondo ni Liwayway. Mga pondong hindi direktang konektado sa mana nito, ngunit sapat para mabuhay siya ng komportable. Miguel, si Alab Montenegro ito, sabi niya sa malamig na boses. May problema sa joint account namin ng asawa ko. May suspetsa ako ng fraudulent activities. Kailangan mong i-freeze ang account na yan. Effective immediately. Ako na ang bahala sa legal paperwork. Walang tanong-tanong na sumunod ang kausap sa kabilang linya. Utang na loob sa kanya ng taong iyon ang posisyon nito. Isang tawag lang, at ang pinagkukunan ng kalayaan ni Liwayway ay naputol na. Magaling, bulong ni Mahalina. Hinahaplos ang dibdib ni Alab. Pero hindi pa iyan sapat.
Kailangan nating sirain ang reputasyon niya. Kailangan isipin ng lahat ng tao na siya ang masama, na siya ang baliw. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Alab. Iyon mismo ang nasa isip niya. Ang kanyang sumunod na tinawagan ay isang kilalang attack dog na journalist. Isang taong handang magsulat ng kahit anong istorya kapalit ng tamang halaga. Benny, may kwento ako para sa'yo, panimula ni Alab. Tungkol sa asawa ko. Kawawa naman siya. Nitong mga nakaraang buwan, nakikitaan ko na siya ng senyales ng mental instability, depresyon, paranoia. At ngayon, inaakusahan niya ako ng kung ano-ano. Ang masakit pa, may nalaman ako, may iba siyang lalaki, isang dati niyang kaibigan. Oo, si Amihan Salcedo. Sinisira nila ang pamilya namin. Bawat salita ay isang purong kasinungalingan. Ngunit sinabi niya ito nang may perpektong tono ng isang nasasaktang asawa. Alam niyang kinabukasan, ang kwentong ito ay kakalat sa mga social circle at gossip column. Si Liwayway, ang biktima, ay magiging isang taksil na may problema sa pag-iisip. Siya naman, ang salarin, ay magiging isang martir. Perfect, sabi ni Mahalina matapos ang tawag. Ngayon, sino ang maniniwala sa isang baliw na asawa na nangangalunya? Ngunit may isa pang bagay na gumugulo sa isip ni Alab. Ang pangalang Amihan Salcedo. Bakit siya? Paano siya nasangkot dito? Isang kompetensya sa negosyo. Oo, ngunit wala silang personal na ugnayan. Maliban na lang kung isang madilim na realisasyon ang tumama kay Alab. Si Amihan, bulong niya. Malamang na siya ang nagbigay ng mga litrato kay Liwayway. Ang tarantadong yon, may gusto rin pala sa reyna ko. Ang ideya na may ibang lalaking naghahangad sa pag-aari niya ay mas nagpaalab sa kanyang galit. Ito ay hindi na lang tungkol sa pera at kontrol. Ito ay tungkol na rin sa kanyang ego. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinatanaw ang syudad na para bang pag-aari niya. Gusto ni Liwayway ng digmaan? Bibigyan ko siya ng digmaan. Tumingin siya kay Mahalina. Kailangan nating siguruhin na walang sino man ang tutulong sa kanya. Tawagan mo ang lahat ng kaibigan natin. Ipahiwatig mo na. Kung sino man ang kumampi kay Liwayway ay kumakalaban sa akin. Tingnan natin kung sino ang mananatili sa tabi niya kapag wala na siyang pera at wala ng reputasyon. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong makinarya ni Alab Montenegro ay gumagana na. Ang kanyang kapangyarihan at impluensya na binuo mula sa pera ng mga Soliman, ay siya na ngayong ginagamit na sandata laban sa nag-iisang tagapagmana nito. Naramdaman ni Alab ang isang pamilyar na kilig, ang kilig ng kapangyarihan, ng pagiging dominante. Gusto niyang makita si Liwayway na nagmamakaawa, na lumuluhod sa kanyang harapan, na nagsisisi. Sa huli, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Mahalina, lahat sila ay matututo. Walang sino man ang umaalis sa akin. Walang sino man. At sa kanyang isip, malinaw na ang larawan ng kanyang tagumpay. Si Liwayway, nag-iisa, sira ang pangalan, at walang pera. Napipilitang bumalik sa kanya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil wala na itong ibang pagpipilian. Iyon, para sa kanya, ang pinakamatamis na uri ng paghihigante. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot para kay Liwayway. Ang mga haligi ng kanyang mundo ay isa-isang gumuho sa ilalim ng walang awang pag-atake ni Alab. Una,
ang kanyang bank account. Nang sinubukan niyang mag-withdraw ng pera para sa mga paunang bayarin sa legal, isang malamig na mensahe ang sumalubong sa kanya sa ATM. Transaction cannot be processed. Nang tumawag siya sa bangko, ang dating magiliw na manager na personal niyang kakilala ay naging mailap at hindi maipaliwanag kung bakit na-freeze ang kanyang account. Binabanggit lamang ang internal policies. Alam na niya kung sino ang may kagagawan. Sunod, ang kanyang mga kaibigan. Ang mga teleponong dati laging tumatawag para mga musta ay biglang natahimik. Ang mga babaeng dati nakikipagtawanan sa kanya sa mga mamahaling salo-salo ay iniiwasan ang kanyang tingin. Ang mas masakit, nagsimulang kumalat ang lason. Narinig mo ba? Si Liwayway daw may problema sa pag-iisip. Ang sabi, siya pa ang may ibang lalaki kaya nagkakagulo sila ni Alab. Ang mga tsismis na pinalakas ng artikulong isinulat ng bayarang mamamahayag ay mabilis na kumalat. Siya, na siyang biktima, ay naging kontrabida. Siya, na niloko, ang siyang pinagmukhang masama. Ang bawat bulong ay isang karayom. Ang bawat mapanghusgang tingin ay isang sampal. Isang hapon, pagod mula sa pakikipag-usap sa kanyang abogado at halos wala nang makain, napaupo si Liwayway sa isang bangko sa labas ng gusali ng bangko. Pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Tinalikuran na siya ng lahat. Wala siyang pera. Wala siyang kakampi. Nag-iisa siya. Ang determinasyong naramdaman niya sa opisina ni Atoyngu Ataye de Guzman ay unti-unting nauupos, napapalitan ng isang pamilyar na damdamin, kawalan ng pag-asa. Baka tama si Alab. Baka ito na nga ang impyernong ipinangako niya. Nang malapit na siyang bumigay sa pag-iyak, isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Amihan Salcedo. Ang kanyang muka ay puno ng hindi maipintang pag-aalala. Liway, sabi niya sa mahinahong boses. Kanina pa kita hinahanap. Halika na. Hindi na siya nagtanong kung saan sila pupunta. Wala na siyang lakas para doon. Sumakay siya sa kotse. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang may isang taong hindi tumalikod sa kanya. Dinala siya ni Amihan pabalik sa Kanlungan Cafe. Doon sa parehong mesa kung saan nagsimula ang kanyang paglaban, ipinagtimpla siya nito ng mainit na tsokolate. Narinig ko ang tungkol sa bank account mo at sa mga kumakalat na balita, sabi ni Amihan. Gawa iyon lahat ni Alab. Tumango si Liwayway. Walang ganang humigop sa kanyang inumin. Alam ko, nagtagumpay siya, Ami. Sinira niya ako. Hindi, mariing sabi ni Amihan. Ang kanyang kalmadong disposisyon ay napalitan ng isang matinding sinseridad. Hindi kanya sisirain. Hindi habang nandito ako. May inilabas si Amihan mula sa kanyang briefcase, isang makapal na folder. Ibinukas niya ito sa mesa. Hindi ako tumigil sa pag-iimbestiga simula nang makausap kita. Ang mga ito, turo niya sa mga dokumento, ay mga kopya ng mga bank transfer, mga deed of sale, mga paunang ebidensya na magpapatunay na inililipat ni Alab ang pera mo sa mga dummy account. Hindi ito sapat para sa korte, pero sapat ito para malaman natin kung saan magsisimula. Napatingin si Liwayway sa mga papel. Pagkatapos ay sa mukha ni Amihan. Ang kanyang pagtataka ay mas malalim pa kaysa sa kanyang pasasalamat.
Paano mo nakuha ang lahat ng ito, Ami? Bakit mo ginagawa ito? Hindi tayo ganun kalapit noon. May utang na loob ba ako sa'yo na hindi ko alam? Huminga ng malalim si Amihan. Tila nag-iipon ng lakas ng loob para sa isang bagay na matagal na niyang itinatago. Wala kang utang na loob sa akin, Liway. Ako ang may atraso sa'yo dahil sa aking pananahimik noon. Kumunot ang noo ni Liwayway. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba ang sulat kamay sa note na kasama ng folder na ito? Tanong ni Amihan. Tumango si Liwayway. Ihambing mo, sabi ni Amihan. Inilabas ang isang maliit na kapirasong papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang note na kasama ng mga litratong ipinadala sa kanya. Para malaman mo ang totoo. Parehong-pareho ang sulat. Ang eleganteng kurbada ng mga letra. Ang paraan ng pagkakasulat ng letrang T. Ang paghinga ni Liwayway ay tila tumigil. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ikaw, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ikaw ang nagpadala ng mga litrato. Hindi umiwas ng tingin si Amihan. Sa kanyang mga mata, nakita ni Liwayway ang isang halo ng pagsisisi at determinasyon. Oo, Liway. Ako nga. Bakit? Dahil matagal ko nang alam ang tunay na kulay ni Alab. Pag-amin ni Amihan. Mayroon kaming isang business deal noon. Nakita ko kung paano niya niloko ang isang maliit na investor para lang makuha ang gusto niya. Walang awa. Walang konsensya. Sinimulan ko siyang imbestigahan ng palihim at doon ko natuklasan ang relasyon niya kay Mahalina. Noong una, ayokong makialam. Buhay ninyo yan. Ngunit isang gabi, nakita ko sila sa isang restaurant. Narinig ko silang nag-uusap. Nagtatawanan sila habang pinag-uusapan kung paano kanila napapaniwala. Kung paano nila pinaplano na kunin ang lahat mula sa'yo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Liwayway. Hindi ko na kaya pang manahimik. Pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Hindi ko kayang panoorin na unti-unti nilang sinisira ang isang mabuting tao. Kaya ipinadala ko ang mga litrato. Kailangan mong malaman ang totoo mula sa ebidensya, hindi mula sa sabi-sabi. Napatingin si Liwayway kay Amihan. Isang bagong pag-unawa ang nabubuo sa kanyang isip. Ang taong kaharap niya ay hindi lang isang simpleng kaibigan na nag-aalok ng tulong. Siya pala ang kanyang lihim na tagapagbantay, isang aninong gumagalaw para protektahan siya kahit hindi niya alam. Ang lahat ng kilos nito, ang text message, ang pagpapakilala sa abogado, ang walang sawang suporta, ay hindi nagkataon lamang. Lahat ay may dahilan. Salamat, Ami, sabi ni Liwayway. At sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng matinding pasasalamat. Hindi na siya nag-iisa. Tumingin si Amihan sa labas ng bintana, sa papalubog na araw. Sabi ng pangalan mo, Liwayway, ibig sabihin ay bukang liwayway o dapit umaga. Hindi ko hahayaan na ang liwanag ng isang magandang umaga ay habambuhay na takpan ng isang madilim na bagyo ng kasinungalingan. Ang revelasyon ni Amihan ay nagsilbing apoy na muling nagpaalab sa nanlalamig ng determinasyon ni Liwayway. Hindi na siya biktima na naghihintay na lamang ng kanyang kahihinatnan. Isa na siyang mandirigma na may isang tapat
at maaasahang kakampi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Alam na hindi na niya dinadala ang pasanin ng mag-isa. Ang Kanlungan Cafe ay naging kanilang headquarters. Sa tulong pinansyal mula kay Amihan, na iginiit niyang isang pautang lamang na babayaran ni Liwayway kapag nanalo na siya sa kaso, nagawa nilang upahan ang serbisyo ng isang mahusay na private investigator. Sila, kasama si Attorney De Guzman, ay bumuo ng isang maliit, ngunit matatag na pangkat na may iisang layunin. Ang ibagsak si Alab Montenegro gamit ang batas. Gabi-gabi, pagkatapos ng mga konsultasyon sa abogado, magkasamang sinusuri ni Liwayway at Amihan ang mga dokumentong nakakalap nila. Ang mesa sa sulok ng kapihan ay napupuno ng mga bank statement, corporate paper, at mga litrato mula sa surveillance. Sa gitna ng mga numero at legal na termino, isang tahimik na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi ito romantiko, kundi isang ugnayan ng malalim na pag-unawa at respeto. Nakita ni Liwayway ang talino at integridad ni Amihan, habang nakita naman ni Amihan ang katatagan at hindi matinag na espiritu ni Liwayway. Isang gabi, habang sinusuri ang listahan ng mga dating empleyado ng kumpanya ni Alab, isang pangalan ang umagaw sa kanilang pansin. Noel Ramos, isang accountant na bigla ang tinanggal sa trabaho 2 taon na ang nakalipas dahil sa di umano'y incompetence. Naaalala ko siya, sabi ni Liwayway. Si Mang Noel, napakabait na tao. Palagi niya akong binabati ng may ngiti kapag dumadalaw ako sa opisina ni Alab. Imposibleng incompetent siya. Siya ang pinakamasipag at pinakamapagkakatiwalaang accountant ni Alab noon. Eksakto, sabi ni Amihan. Itinuturo ang isang tala sa report ng investigador. Ayon sa source natin sa loob, si Ramos ay tinanggal matapos niyang questionin ang ilang malalaking cash advances na ginawa ni Alab na walang kaukulang liquidation. Pagkatapos niyang magtanong, kinabukasan, wala na siya sa kumpanya. Kailangan natin siyang mahanap, mabilis na sabi ni Liwayway. Kung may nakakaalam ng sikreto ni Alab sa pananalapi, si Mang Noel iyon. Hindi naging madali ang paghahanap. Tila nagtago si Noel Ramos, marahil dahil sa takot. Ngunit sa tulong ng investigador, natunton nila ang kanyang simpleng tirahan sa isang tahimik na probinsya, malayo sa gulo ng siyudad de Hiraya. Naglakbay sila kinabukasan. Ang kanilang destinasyon ay isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga halaman. Isang lalaking may katandaan na ang buhok ay medyo napuputian na at ang muka ay nagpapakita ng hirap ng buhay, ang sumalubong sa kanila sa pinto. Ang dating sigla sa mga mata ni Mang Noel ay napalitan ng pag-iingat at takot nang makilala niya si Liwayway. Ma'am Liwayway, sabi niya. Halatang nagulat. Anong ginagawa ninyo rito? Mang Noel, kailangan po namin ang tulong ninyo, diretsong sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Sa simula, mariing tumanggi si Noel. Naku ma'am, pasensya na po. Ayoko na pong masangkot dyan. Tahimik na po ang buhay ko rito. Mapanganib na tao si Sir Alab. Alam ko po, malumanay na sagot ni Liwayway. Alam na alam ko po kung gaano siya kapanganib. Mang Noel, hindi lang po ito para sa akin. Ninakawan niya ako. Pero ang mas masakit, dinungisan niya ang pangalan ng aking mga magulang
na buong tiwalang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat. Ang perang iyon ay hindi lang para sa akin, kundi para sana sa mga pundasyong tinutulungan ng aming pamilya. Hindi ko po hahayaan na manalo siya. Ikinuwento ni Liwayway ang lahat, ang pagtataksil, ang mga paninira, ang pagnanakaw. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Noel, mula sa takot patungo sa awa at sa huli, sa galit. Ang galit ng isang matuwid na taong pinilit na manahimik. Lahat ng sinabi ko noon, totoo. Bulong ni Noel, ang kanyang mga kamao ay naikuyom. Nakita ko ang mga peking report. Nakita ko ang paglipat ng pera. Tinangka kong kausapin siya, pero tinakot niya ako. Sinabi niyang, sisirain niya ang buhay ko at ng pamilya ko kung hindi ako mananahimik. Tumingin si Amihan kay Noel. Hindi ka na nag-iisa ngayon, Mang Noel. Nasa likod mo kami. Poprotektahan ka namin. Ang kailangan lang namin ay ang katotohanan. Ilang sandali ng katahimikan ang namayani. Tila tinitimbang ni Noel ang kanyang takot laban sa kanyang konsensya. Sa wakas, tumayo siya at pumasok sa isang maliit na silid. Pagbalik niya, may dala siyang isang luma, ngunit maayos na briefcase. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang damit, ay isang itim na external hard drive. Hindi ako tanga, sabi ni Noel. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong tatag. Bago ako umalis, kinopya ko ang lahat. Ang totoong mga financial record. Ang black book, kung tawagin niya. Nandito lahat, ma'am. Bawat transaksyon, bawat kasinungalingan. Iniabot niya ang hard drive kay Liwayway. Ang maliit na bagay na iyon ay hindi lang basta isang storage device. Ito ang susi. Ito ang bomba na sasabog sa lahat ng kasinungalingan ni Alab. Habang hawak ni Liwayway ang hard drive, isang pakiramdam ng napakalaking pag-asa ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon na silang tunay na panlaban. Hindi na sila nangangapa sa dilim. Sa kanilang pag-alis, isang tawag ang natanggap ni Amihan mula sa kanyang kontak sa loob ng kumpanya ni Alab. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Anong problema? Tanong ni Liwayway. May nakapagsabi kay Alab, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkaapura. Nalaman niyang kinontak natin si Noel Ramos. Alam na niyang hawak natin ang ebidensya. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Liwayway. Alam niya na ang isang hayop na nasusukol ay ang pinakamapanganib sa lahat. At si Alab, na ngayon ay nasa sulok, ay tiyak na gagawa ng isang bagay na desperado at brutal. Ang balita na alam na ni Alab ang tungkol kay Noel Ramos ay nagdala ng isang mabigat na tensyon sa hangin. Ang maliit na tagumpay na naramdaman ni Liwayway ay agad na napalitan ng isang masamang pangitain. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi mananahimik si Alab at ang kanyang ganti ay magiging mabilis at malupit. Sa kanyang penthouse suite, nagwawala si Alab Montenegro. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at kalkulado, ay ngayon ay isang maskara ng purong galit at, sa kauna-unahang pagkakataon, takot. Ang matandang iyon, sigaw niya. Ibinabato ang isang baso ng alak sa pader. Paanong nalaman nila ang tungkol sa kanya? Paanong nahawakan nila ang ebidensya? Kumalma ka, Alab, sabi ni Mahalina.
kahit na ang sarili niyang boses ay may bahid ng panginginig. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan lang nating mag-isip. Mag-isip? Tumawa si Alab ng mapakla. Nasa kanila na ang lahat, Halina. Ang Black Book. Kapag nakarating iyon sa korte, hindi lang annulment ang kahaharapin natin, kundi kasong kriminal, estafa, tax evasion, money laundering. Mabubulok tayo sa kulungan. Ang realidad ng kanilang sitwasyon ay tumama sa kanila na parang isang track. Ang laro ay biglang naging totoo. Ang kanilang mga maliliit na panloloko ay naging isang malaking krimen na may mabigat na parusa. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Alab. Isang ideyang napakadilim, napakadesperado, at napakasama, na kahit si Mahalina ay natigilan nang marinig ito. Kung hindi natin kayang talunin siya sa katotohanan, bulong ni Alab, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang baliw na kislap. Tatalunin natin siya sa isang mas malaking kasinungalingan. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, ipapakita ko sa kanya kung paano maglaro ang isang halimaw. Ang plano ay simple, ngunit napakatalino sa kasamaan nito. Si Liwayway ay aktibong bahagi ng isang charity foundation na itinatag ng kanyang mga magulang, ang Soliman Foundation, na tumutulong sa mga batang ulila. Bilang isa sa mga board member, may access siya sa mga account nito, bagamat limitado at laging nangangailangan ng co-signature. Ngunit alam ni Alab na ang pangalan ni Liwayway ay sapat na para magtanim ng duda. Gamit ang kanyang mga koneksyon at kakayahan sa teknolohiya, si Alab at ang isang bayarang hacker ay gumawa ng isang pekeng trail ng transaksyon. Mula sa isang offshore account, naglipat sila ng malaking halaga sa isang bagong account na lihim nilang binuksan sa ilalim ng isang pangalan na may pagkakahawig sa pangalan ni Liwayway. Sapat na para magdulot ng kalituhan. Pagkatapos, gumawa sila ng mga pekeng dokumento, mga email at digital na pirma na nagpapakita na si Liwayway ang nag-utos ng paglilipat ng pondo mula sa Soliman Foundation patungo sa offshore account na iyon. Isang perpektong pagkakasala ng malversation of funds. Upang gawing mas kapani-paniwala, inutusan ni Mahalina ang isang pinsan niya na magsuot ng disguise, wig at malaking salamin at pumunta sa isang bangko sa ibang syudad para mag-withdraw ng maliit na halaga mula sa pekeng account. Siguradong makukunan ito ng CCTV. Isang Liwayway Soliman na kumukuha ng pera mula sa isang questionableng account. Ang huling hakbang, isang anonymous tip sa National Bureau of Investigation. 2 araw pagkatapos nilang makuha ang hard drive, habang si Liwayway at Atty. De Guzman ay nasa gitna ng paghahanda ng kanilang kaso, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 2 lalaking nakasuot ng barong. Liwayway Soliman Montenegro, tanong ng isa. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ako nga po, sagot ni Liwayway. Nagtataka. Kami po ay mula sa NBI. Mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo. Ang mundo ni Liwayway ay huminto sa pag-ikot. Warrant of arrest? Para saan? Ito ay may kinalaman sa reklamong malversation of funds mula sa Soliman Foundation. Paliwanag ng ahente. Tila isang masamang biro. Ang pundasyong itinatag ng kanyang mga magulang? Ang pundasyong inalagaan niya at minahal? Siya,
na ninakawan ay ngayon ang inaakusahan bilang magnanakaw. Walang nagawa si Atty. De Guzman kundi ang samahan ang kanyang kliyente. Habang inilalabas si Liwayway mula sa gusali, isang grupo ng mga reporter ang naghihintay na sa labas. Mga flash ng kamera, mga tanong na ibinabato na parang mga bato. Totoo po bang ninakawan ninyo ang sarili ninyong foundation? Mrs. Montenegro, anong masasabi ninyo sa mga akusasyon? Ito pala ang plano ni Alab. Hindi lang siya basta sinira. Dinurog siya nito sa paraang pinakamasakit. Ginamit nito ang legasya ng kanyang mga magulang laban sa kanya. Dinala siya sa NBI headquarters para sa interogasyon. Ang bawat tanong ay isang patibong. Ang bawat ebidensyang ipinakita, ang mga pekeng email, ang pekeng bank statement, ang malabong larawan ng isang babaeng kamukha niya sa CCTV ay nagtuturo sa kanya. Isang perpektong krimen. Ilang oras ang lumipas, sa loob ng isang malamig na holding cell, dinalaw siya ni Alab. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang pekeng awa at lungkot. "Liway, liway, liway," sabi niya. Umiiling-iling. "Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo akong kalabanin. Hayop ka." Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. "May alok ako sa'yo," sabi ni Alab. Hindi pinapansin ang kanyang sinabi. "Isang napakagandang alok. Iatras mo ang annulment case. Ibigay mo sa akin ang hard drive na yan. Kalimutan mo na ang lahat. At sa isang iglap, lahat ng ito ay mawawala. Sasabihin ko sa kanila na nagkamali lang ako ng hinala. Malinis ang pangalan mo. Makakalaya ka." Ito na. Ang kanyang huling desperadong galaw. Ang kanyang ultimatum. Isinusukol niya si Liwayway. Pinipilit na pumili sa pagitan ng kanyang kalayaan at ng kanyang laban para sa hustisya. "Mabulok ka sa impyerno, Alab," sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit sa kabila ng kanyang sitwasyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Alab. "Kung iyan ang gusto mo, magsaya ka sa bago mong tahanan." Tumalikod siya at umalis. Kasabay ng pag-alis niya, ang mabigat na bakal na pinto ng selda ay nagsara ng may malakas na kalabog. Ang tunog na iyon ay sumalamin sa buong paligid, ang huling nota sa isang kabanata ng kanyang buhay. Naiwan si Liwayway sa dilim. Nag-iisa, walang pera, sira ang pangalan, at ngayon, nakakulong. Ito na ang sandali ng all is lost. Sa puntong iyon, tila natalo na siya sa digmaan. Ang mga unang oras ni Liwayway sa loob ng selda ay isang paglalakbay sa pinakailalim ng kawalan ng pag-asa. Ang malamig na semento, ang mahinang ilaw, at ang amoy ng kalungkutan ay tila mga tanikalang pumipigil sa kanya sa paghinga. Inakala ni Alab na sa pagkakakulong sa kanya, tuluyan na niyang nasira ang kanyang espiritu. Ngunit may isang bagay siyang hindi isinaalang-alang. Ang lalim ng determinasyon ni Amihan Salcedo. Nang mabalitaan ni Amihan ang pag-aresto kay Liwayway, isang klase ng galit na hindi pa niya naramdaman noon ang kumulo sa kanyang kalooban. Ito ay hindi na lamang tungkol sa pagtulong. Ito ay naging personal. Hindi siya makapapayag na ang isang taong buo ang tiwala sa kanya ay maiiwan sa dilim. "Hindi tayo pwedeng sumuko," mariing sabi ni Amihan kay Atty. De Guzman sa opisina nito. Ang abogado, bagamat nababahala, ay nanatiling kalmado at propesyonal.
Ang ebidensya nila, kahit peke, ay mukhang kapani-paniwala sa unang tingin, sabi ni Atty. De Guzman. Ang kailangan natin ay isang matibay na kontraebidensya. Isang bagay na hindi nila mapapasubalian. Kailangan nating sirain ang kanilang kwento, piraso bawat piraso. Nagsimula ang isang karera laban sa oras. Habang si Liwayway ay nagtitiis sa loob ng kulungan, si Amihan at ang pangkat ni Atty. De Guzman ay nagtrabaho ng walang tigil. Ginamit ni Amihan ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon. Hindi nag-atubili, nagastusin ang anumang halaga para sa kalayaan ni Liwayway. Nag-hire siya ng pinakamahuhusay na forensic accountant at cybercrime investigator. Ang susi ay nasa transaksyon, sabi ni Amihan. Nakaturo sa mga pekeng dokumento. Walang perpektong krimen. Laging may naiiwan na bakas. Ang kanilang unang tagumpay ay dumating mula sa mga forensic accountant. Natuklasan nila na ang offshore account na ginamit para simulan ang pekeng transaksyon ay hindi isang lumang account, kundi isang bagong-bago, ginawa lamang 3 araw bago ang di umano'y krimen. At ang nagbukas nito ay isang shell corporation na, pagkatapos ng malalim na paghuhukay, ay naitrace pabalik sa isang business associate ni Alab. Maganda ito, sabi ni Atty. De Guzman. Ngunit hindi pa rin sapat. Kailangan nating patunayan na hindi si Liwayway ang nasa CCTV. Iyon ang pinakamalaking hamon. Ang video ay malabo at ang babae ay sadyang nagtago sa likod ng malaking salamin at sombrero. Dito pumasok ang galing ng cybercrime unit na inupahan ni Amihan. Ginamit nila ang pinakabagong software para i-enhance ang video frame by frame. Ngunit ang kalidad ay masyadong mababa para sa facial recognition. Kung hindi natin makikilala ang muka, baka may iba tayong makita, sabi ni Amihan. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. I-analyze ninyo ang lahat. Ang suot niya, ang kilos niya, kahit ano. Nagbuhos sila ng maraming oras sa panunood ng paulit-ulit na clip. At doon, sa isang iglap, isang maliit na detalye ang napansin ng pinakabatang miyembro ng team. Sandali, sabi ng analyst. Itinuturo ang isang magnified na bahagi ng video sa screen. Tingnan ninyo ang kanyang kanang kamay habang inaabot niya ang pera. Ang kanyang singsing. Ang singsing ay simple lamang, ngunit sa high-definition enhancement, isang maliit na ukit sa gilid nito ang naging bahagyang nakikita. Isang pamilyar na disenyo. Mabilis na nag-isip si Amihan. Saan niya nakita ang singsing na iyon? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang business dinner. Ilang buwan na ang nakalipas. Si Mahalina Rivas ay naroon. Suot ang isang damit na nagpapakita ng kanyang mga alahas. At sa kanyang daliri, hanapin ninyo ang lahat ng social media accounts ni Mahalina Rivas. Utos ni Amihan. Mga litrato mula sa mga event, mga endorsement, lahat. Ang team ay mabilis na kumilos. Pagkatapos ng ilang minuto, nahanap nila ang kanilang hinahanap. Isang litrato mula sa Instagram ni Mahalina, kuha sa isang charity ball. Nakataas ang kanyang kamay na may hawak na kopitan ng champagne. At sa kanyang daliri, malinaw na nakikita ang singsing. Isang custom-made piece mula sa isang kilalang designer na may eksaktong ukit na nakita nila sa CCTV. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Atty. De Guzman.
checkmate. Ngunit hindi pa tapos si Amihan. Kailangan nating selyuhan ang kaso, sabi niya. Nasaan ang bangko kung saan kuha ang CCTV? Nang malaman ang lokasyon, agad na nagtungo doon ang mga investigador ni Amihan. Dahil sa tamang koneksyon at legal na pressure, nakuha nila ang access hindi lang sa CCTV sa loob ng bangko, kundi pati na rin sa mga CCTV ng mga katabing establishmento. At doon, sa isang anggulo mula sa isang convenience store sa tapat ng bangko, nakita nila ang jackpot. Ang babaeng nakadisguise, pagkatapos lumabas ng bangko, ay naglakad sa isang eskinita. Ilang sandali pa, isang itim na luxury car ang huminto. Sumakay ang babae sa passenger seat at ang taong nagmamaneho, na malinaw na nakita nang lumingon ito bago umalis, ay walang iba kundi si Alab Montenegro. Ang lahat ng ebidensya, ang pinagmulan ng offshore account, ang singsing ni Mahalina, at ang video ni Alab na sinusundo ang impostor, ay binuo sa isang airtight na kaso. Agad silang nagtungo sa opisina ng piskal. Nang walang pag-aalinlangan, iprinisinta ni Atty. Harold de Guzman ang kanilang mga natuklasan. Ang piskal, na noong una ay kumbinsido sa kaso laban kay Liwayway, ay nanlaki ang mga mata sa bawat ebidensyang inilatag. Ang kasinungalingan ni Alab ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Isang release order para kay Liwayway ay agad na inisyu. Sa labas ng NBI headquarters, sa ilalim ng takip ng gabi, naghihintay si Amihan. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Liwayway, payat ngunit hindi talunan, ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Amihan. Walang salitang namutawi sa kanila. Tumakbo si Liwayway at niyakap ng mahigpit si Amihan. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa dibdib nito. Ang yakap na iyon ay hindi yakap ng pag-ibig, kundi yakap ng isang taong nalunod na nailigtas mula sa isang marahas na karagatan. Ito ay yakap ng lubos na pasasalamat at hindi matatawarang tiwala. Salamat, Ami, bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag. Salamat. Sabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisa, sagot ni Amihan. Marahang hinahaplos ang kanyang likod. Habang nakatayo sila roon, isang tawag ang natanggap ni Atty. de Guzman. Pagkatapos makinig, tumingin siya sa kanila, isang matapang na ngiti sa kanyang mga labi. Inilabas na rin ang warrant of arrest, anunsyo niya, para kina Alab Montenegro at Mahalina Rivas, obstruction of justice, perjury, at syndicated estafa. Tumingala si Liwayway mula sa pagkakayakap. Ang dilim ay naglalaho na. Ang liwanag, gaano man katagal na wala, ay nagsisimula nang bumalik. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ang pinakamahalagang labanan ay naipanalo na. Ang pagtatanggol sa sarili ay tapos na. Panahon na para sa pag-atake. Ang courtroom ay puno ng mga tao, isang halo ng mga mamamahayag, mga usisero mula sa alta sosyedad, at mga taong direktang naapektuhan ng mga krimen ni Alab Montenegro. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat bulong at bawat pag-ubo ay umalingaw-ngaw sa maringal ngunit nakakakabang silid. Sa isang panig, naroon si Alab at si Mahalina, kasama ang kanilang pangkat ng mga mamahaling abogado. Ang dating kumpiyansa ni Alab ay napalitan ng isang manipis na arogansya, na bahagyang nagtatakip sa kaba sa kanyang mga mata. Si Mahalina naman ay isang estatwa ng yelo. Ang kanyang kagandahan
ay hindi kayang itago ang takot na gumuguhit sa kanyang mukha. Sa kabilang panig naroon si Liwayway. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang bagong tuklas na lakas. Ang kanyang suot ay simple ngunit elegante. Isang pagpapatunay na ang kanyang dignidad ay hindi nakasalalay sa yaman. Sa tabi niya ay si Atoling de Guzman, kalmado at handa. At sa likod niya, sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Amihan. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pader ng suporta. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga abogado ni Alab ay magagaling. Sinubukan nilang siraan ang bawat ebidensya, questionin ang motibo ng bawat testigo. Ngunit ang katotohanan ay may sariling lakas. Unang isinalang si Mang Noel Ramos. Sa una ay nanginginig, ngunit sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, ang kanyang boses ay naging matatag. Ipinakita niya sa korte, gamit ang mga dokumento mula sa Black Book, kung paano sistematikong inilipat ni Alab ang pondo mula sa Soliman Assets patungo sa kanyang mga personal na account. Ang bawat numero ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Alab. Sumunod ang mga ebidensya mula sa NBI. Ang forensic report na nagpapatunay na ang singsing sa CCTV ay pag-aari ni Mahalina ay ipinakita. Nang i-play ang video, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa courtroom. Tumingin ang lahat kay Mahalina, na ang muka ay namutla na parang papel. Ang pinakamatinding dagok ay ang ikalawang video, ang kuha mula sa convenience store. Nang lumabas sa malaking screen ang muka ni Alab Montenegro habang sinusundo ang babaeng nakadisguise, ang arogansya sa kanyang muka ay tuluyang gumuho. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang muka ng isang desperadong kriminal. Sa huli, tinawag ang pangalan ni Liwayway Soliman para tumayo sa witness stand. Habang naglalakad siya patungo sa harapan, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Dinaanan niya si Alab at sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Alab, nakita niya ang lahat. Galit, pagkasuklam, at isang maliit na bahid ng pagsisisi, hindi para sa ginawa nito sa kanya, kundi para sa katotohanang nahuli ito. Sa mga mata ni Liwayway, wala nang takot, wala nang sakit, tanging isang malamig na determinasyon. Maaari niyo po bang isalaysay sa korteng ito, Mrs. Montenegro, ang inyong naging karanasan sa kamay ng akusado? Tanong ni Atty. Mumanin Adson, Sam ng Tauno de Guzman. Huminga ng malalim si Liwayway. Ang kanyang tingin ay hindi bumitaw kay Alab. Ang lalaking iyan, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay nangako sa akin ng isang paraiso. Ibinigay niya sa akin ang isang tahanan na puno ng karangyaan, ngunit walang pagmamahal. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng materyal na bagay habang unti-unti niyang ninanakaw ang aking kaluluwa. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagtuklas sa panloloko, ang gabi ng kanilang anibersaryo, ang pananakot, ang pag-freeze sa kanyang bank account, ang mga paninira sa kanyang pangalan, ang pagkakakulong sa kanya. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga salita ay ipininta ang larawan ng isang lalaking sakim sa kapangyarihan, isang narcissist na hindi kayang tanggapin ang pagtanggi. Pero ang pinakamasakit sa lahat, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon, ngunit nanatiling matatag.
ay ang paggamit niya sa pangalan ng aking mga magulang para sirain ako. Ginamit niya ang pundasyong binuo nila mula sa pagmamahal para pagtakpan ang krimen na ginawa niya dahil sa kasakiman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alab. Maaari mong kunin ang pera ko, Alab. Maaari mong siraan ang pangalan ko. Maaari mo akong ikulong. Ngunit may isang bagay kang hindi kailanman makukuha sa akin. Ang aking lakas at ang aking dignidad. Ang mga iyon ay hindi mo pag-aari at hindi mo na kailanman masisira. Pagkatapos ng kanyang testimonya, sumubok ang abogado ni Alab na i-cross-examine siya, nasiraan ang kanyang kredibilidad. Ngunit si Liwayway ay hindi na matinag. Bawat tanong ay sinagot niya ng may katotohanan at tapang. Bawat pagsubok na ipahiya siya ay bumabalik lamang sa akusado. Sa isang punto, hindi na nakapagpigil si Alab. Sinungaling! Sigaw niya mula sa kanyang upuan. Tumatayo. Ginagawa mo lang ang lahat ng ito dahil hindi mo matanggap na may mahal na akong iba. Nababaliw ka. Order in the court! Sigaw ng hukom, malakas na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ngunit ang pagsabog na iyon ay ang huling pako. Ang pagkawala niya ng kontrol, ang kanyang desperadong pag-atake, ay nagpakita lamang sa lahat ng nasa silid ng totoong kulay ng kanyang pagkatao. Matapos ang lahat ng testimonya, ang bawat panig ay nagbigay ng kanilang closing arguments. Nang ang lahat ay nasabi na, ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang jury ay umalis para magdelibera. Ang paghihintay ay parang isang walang hanggan. Bawat segundo ay parang isang oras. Si Liwayway ay nakaupo lang. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Amihan. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang init ng kanyang palad ay sapat na. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumalik ang jury. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Ang lahat ay tumayo. Hawak ng hukom ang kanyang gavel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga akusado. Sa kaso ng People of the Philippines versus Alab Montenegro and Mahalina Rivas. Ang buong courtroom ay nag-abang. Bawat paghinga ay pinipigilan. This court finds the accused, Alab Montenegro, guilty beyond reasonable doubt on all charges. Ang tunog ng gavel ng hukom na pumukpok sa kahoy ay tila isang putok ng baril na bumasag sa katahimikan. Para kay Liwayway, ito ang pinakamatamis na tunog na kanyang narinig. Napapikit siya, isang luha ng ginhawa ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa wakas, tapos na. Ang hatol ay mabigat, mahabang taon ng pagkakakulong para kay Alab para sa syndicated estafa at iba pang mga krimen. Si Mahalina, bagamat mas mababa ang sentensya, ay makukulong din para sa kanyang pakikipagsabwatan. Habang inilalabas sila ng mga gwardya, ang dating makapangyarihang si Alab Montenegro ay isa na lamang talunang lalaki. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang basag na salamin ng dating arogansya. Nang matapos ang lahat at lumabas sila sa courtroom, si Liwayway ay sinalubong hindi ng mga mapanghusgang mata, kundi ng mga kamera ng media na ngayon ay naghahanap ng kanyang panig at ng mga ngiti mula sa iilang tunay na kaibigan na nanatili. Ngunit ang tanging taong hinanap ng kanyang mga mata ay si Amihan.
Nakatayo ito sa di kalayuan. Hindi nakikisiksik, nagbibigay sa kanya ng espasyo. Isang maliit na ngiti lamang mula rito ang nagsasabi ng lahat. Nagtagumpay ka. Makalipas ang 3 taon, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga salaming bintana ng isang pamilyar na lugar. Ngunit ngayon, ang Kanlungan Cafe ay mas masigla. Mas maraming customer, mas masayang kapaligiran. Sa likod ng counter, isang babae ang abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kapayapaan. Ito si Liwayway Soliman. Hindi na Montenegro. Matapos ang paglilitis, ginamit niya ang kanyang lakas at ang bahagi ng yamang naibalik sa kanya para bumangon. Ang unang ginawa niya ay bilhin ang Kanlungan Cafe, ang lugar na naging saksi sa simula ng kanyang paglaban. Ginawa niya itong isang thriving business. Ngunit ang mas mahalaga, itinayo niya ang Phoenix Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng legal at psychological na suporta para sa mga babaeng biktima ng domestic at economic abuse. Mula sa abo ng kanyang karanasan, tulad ng isang phoenix, siya ay muling isinilang. Hindi para sa sarili lamang, kundi para tulungan din ang iba na makahanap ng kanilang sariling liwayway. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang kapihan, isang pamilyar na figura ang pumasok. Si Amihan. Sa loob ng 3 taon, nanatili siyang isang tapat na kaibigan. Hindi siya kailanman nagmadali. Hindi kailanman naging mapilit. Hinayaan niya si Liwayway na paghilumin ang kanyang mga sugat sa sarili niyang panahon, sa sarili niyang paraan. Ami, bati ni Liwayway, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Liway, ganti ni Amihan. Umupo sa paborito nilang mesa sa sulok. Mukhang masaya ka. Masaya at mapayapa, pagtatama ni Liwayway. Isang bagay na akala ko'y hindi ko na mararamdaman ulit. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang tagumpay ng kapihan, ang mga bagong natulungan ng foundation, ang mga plano para sa hinaharap. Sa kanilang pag-uusap, walang bakas ng nakaraang sakit. Tanging isang komportableng katahimikan at isang malalim na pag-unawa, habang ang kulay kahel na sinag ng dapit hapon ay tumatama sa mukha ni Liwayway. Tinitigan siya ni Amihan. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang babaeng wasak na kanyang tinulungan. Siya ay buo. Siya ay malaya. Siya ay handa na. Liway, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa karaniwan. Sa loob ng 3 taon, pinanood kitang muling buuin ang iyong sarili. Pinanood kitang maging liwanag para sa iba. At sa bawat araw na nagdaan, mas lalo lang kitang hinangaan. Huminga siya ng malalim. Ngayon na ang iyong bukang liwayway ay ganap ng sumikat. Payag ka ba kung hihilingin kong maging bahagi ako ng bawat umaga mo mula ngayon? Ang mga salita ay simple, walang mga palamuti, ngunit puno ng sinseridad na tumagos sa puso ni Liwayway. Ito ang pag-ibig na hindi nananakop, hindi nagmamay-ari. Ito ang pag-ibig na naghihintay, nag-aaruga, at nagpapalaya. Isang luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan.
Inabot niya ang kamay ni amihan, nakapatong sa mesa, at mahigpit itong hinawakan. Ang bukang liwayway ay matagal nang nandito, Ami. Bulong niya. At ikaw ang pinakamahinahon at pinakasariwang hangin na dala nito. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa loob ng kanilang kanlungan, dalawang pusong sinubok ng panahon ang sa wakas ay nagtagpo, hindi para buuin ang isa't isa, kundi para maglakbay ng magkasama, palaging okay. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Amihan. Isang kwento ng katatagan, hustisya, at ang pag-asang laging may bagong umagang darating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ang natutunan natin sa kanilang paglalakbay ay ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon mula sa bawat pagkakalugmok. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nagkukulong, bagkus ay nagpapalaya, at ang kapatawaran. Higit sa lahat ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo, isang susi para makalaya mula sa tanikal ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Liwayway? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!